Kumusta ang iyong journey sa program? Ano na nangyari sa'yo? Maganda yung Sir Advanced course eh. Kasi parang kailan lang po pa nga nag-start? February po ata, no? Hindi ako, parang February po at or end of January last week. Ganun. And then, kasi Mm, sabi ko, dati kasi pag may NFP, alam ko lang, makatakot siya. Pero hindi ko alam kung ano yung story ba. At least ngayon, naintindihan ko siya kung paano siya nag-work. Pero siguro, ano pa ako sa process na more on familiarization and kung paano ko siya i-apply. Pero ang maganda dun, sir, kasi naintindihan ko rin yung mas naintindihan ko siya. Kunyari, okay, nasasabihan ko na rin, kunyari yung mga magulang ko, magpagasolina kayo kasi tataas yung di na, ay yung oil, kasi syempre may war. Tas sakto mm, maglalabas, magpa-price hike nga. mm, So, dun pa lang, yung learnings talaga, talagang ano siya, yung 4 na pillars talaga siya, sir. Akala ko kasi all this time, nung more on technical lang kasi yun, tas may mga time na nahihirapan ako, hinahanapan ko ng sagot. Na, mm, bakit niya 'to na ano, na hindi niya narespeto, kung gano'n pala. So, 'pag ngayon sa CFX naintindihan ko kasi yung andun yung mga malalaking play, dun sila talaga naglagay and tas inano lang sila nung mga catalyst, parang binoost. So tas gano'n siya, sir. Actually na-e-enjoy ko siya. Ang problema lang talaga sa'kin nung mga nakaraan, yung na-open ko nga sa inyo, sir, siguro mm. kasi talagang sobra yung sa pag-ano, sumobra yung taas ng confidence ko, yun bumagsak hanggang sa kaya nga yung session 8 ba yun or session 7 sabi ko, "Ay grabe." Talaga yung ako talaga yung kinausap din. Pero after nun, sir, nung patapos ako dun ko sa inyo, sir, yung week na yun puro ako panalo. Pero alam mo ba, sir, ito pala di ko nakwento sa'yo nung Friday Mm, dahil pero ako yun, mali ko yun kasi hindi ko ginornal, mm. na ano lang ako, na break even ako, Okey, yan. tapos? Tas dun ko na ano, talagang proseso talaga siya, wag mo talagang madaliin kasi talagang lagi mong hinahanap yung profit, 'pag hinahabol mo pati yung market, lugi ka talaga. Dapat, alam ang anuhin mo talaga kung paano mo i-a-apply, paano mo aaralin. Kasi kumbaga reward mo na lang yung profitable 'pag kaya mong i-manage yung emotions mo, yung risk and money management mo. Tas yun lang, kasi 'pag inaano ko naman ngayon, oo nga, tama nga. Kasi parang nung Friday, sir, nasabay kasi siya nanood ko ng Squid Game. Mm. Siyempre kaba-kaba ako sa Squid Game. Nagpasok ako, dalawa yung kinakabahan ko, Squid Game tsaka ano, pero tama kasi nung bago ko siya ipasa sabi ko, "Ay hindi dito yung demand, sa baba pa." Pero parang sabi ko, "Ay hindi umaakyat din, eh." Pero tama nga, kung ginornal ko, nung chineck ko ng naka-journal, lesson learned, ayun nga. Pero ang pinaka natutunan ko ngayon, 'wag naman din puro lesson learned, masyado naman akong na-enjoy sa lesson learned, dapat, ano din, i-protect din yung capital, oo nga naman. So, Correct. kahapon, sir, maganda na ko nga yung ano po kahapon, yung discussion natin Mm. kung, nagno-note din ako kunyari may mga pinapahanap ka, sumasagot ako pero naka-mute. Yung mga tinatanong niya po, Mm. ayan tumatama naman, tingnan mo po tumatama. Tsaka sir, so na-enjoy ko yung ano, advance kasi kaya ko siyang i-explain. Yun yung matagal kong hinahanap mula nung nag-start ako ng 2023 ba o 2023. Yung hinahanap ko, yung naintindihan ko bakit siya umangat, nai-explain ko kasi at the end of the day, talaga namang kung ano pa rin yung galaw ng desisyon ng mga government, ng mga malalaking tao diyan, tsaka ng economy, yun pa rin talaga yung nagpapagalaw, nagre-reflect lang sa charts. Hirap Yun nun, siya, sir, eh. May na-appreciate ko po. nagtanong sa'yo ba't tumaas yung oil, papakita mo chart. Oo, totoo, sir, dati gano'n. Dati gano'n kasi Mm, sabi ko, tumaas, or di ko ma-explain o kaya sabihin ko, nag-news kasi yung NFP pero hindi ko alam ang reason. mm. Nagkaroon ng news pero hindi ko alam siya tumaas, hindi ko alam yung description. Di mo talaga alam ano Ngayon yung dahil pinaka magiging ano, saan siya connected na madaling sabi. totoo po. So, by the way, this interview 'no, I conduct this one para ma-validate ko if yung mga enroll ba talaga sa program ay natututo
Meron ba talagang natututunan or wala? So, Po. andun kasi yung masasabi ko din na confidence that sabi ko nga 'no, 'pag natapos mo talaga yung advanced course natin, at least meron kang magandang foundation or understanding na sa fundamentals ng trading. Hindi yung tipo na parang advanced siya, more on focus lang sa technical analysis. So at least ito, meron Hmm, ka ng good introduction sa fundamentals and ma-explain mo na din agad kasi kung ano ba yung nagiging takbo ng bawat ekonomiya ng bansa, no? Although nakafocus pa lang naman tayo sa minor currency pairs, but yun kasi yung nakikita ko na pinaka madaling way para ma-apply ninyo yung fundamentals dun mismo sa trade ninyo. Kasi pag sinabay mo yung major currency, tapos minor currency, and kung mag-commodities ka pa, ewan ko na lang. Baka mas lalo kang maligaw. totoo po. And meron ako dito mga pre-prepared na questions regarding dun sa experience mo. And this is just a guide, no, para at least meron tayong foundation. Natanong ko naman to sa lahat ng graduates ng or finisher ng advanced course natin. So, the first question is, what motivated you to join the CFX advanced course and how it shaped your trading approach? Okey, sir. Alam ko, sir, maalala mo 'to, ito yung parang dapat talaga ang sabi sa'kin ng tatay ko nun kasi isang taon na, eh. Ay hindi 2025, eh, halos mag-ano na ako, eh, 2 taon na. Mm. Then parang wala akong makitang magandang progress sa sarili ko. Sabi ko, "Bakit hindi ako nagkakaroon ng magandang progress?" Eh, advantage ko nga lang yung ginagawa ko, all day din naman ako. So, bakit di ko dapat, 'di ba, ang sabi ko sa sarili, 'di ba dapat sasagot ko kapag kaya kong i-explain kung ano nangyayari sa US or kunyari nag-chart ako on major pairs, di ko nga alam na may minor pairs, sir. Time ang alam ko lang EUR, USD. Yun lang. Yun lang ang trade ko tsaka GBP, naliligwak pa. Sabi ko, "Oh, eh, bakit hindi ko siya kayang i-explain?" 'Pag tinanong ako ng tatay ko sabihin ko angat siya, kasi bumaba siya. Pero siyempre siguro, sir, dahil may background ako dahil course ko siya nung college ako, parang naghahanap ako ng sagot na Mm. parang dapat napapag-connect-connect ko 'to. The end of the day, magkakaano 'to, eh, magkakakonekta 'to, eh. Eh, di ang sabi ng tatay ko, sir, humanap daw ako ng ano, sige, maghanap ka ng puwede mong ma-copy trading hanggang sa nakita kita, sir, sa Forex Trading Pinas, Mm. ayan. Tas 'di ba, sir, nag-copy trading pero ang sinuggest mo in-assess mo ko, tas sabi mo, hindi copy trading ang kailangan ko kundi course talaga. And true enough, yun nga talaga yung ako kasi kung nag-copy trade ako hanggang ngayon, eh, baka hindi ko naintindihan kung paano talaga yung proper trading. Ang alam ko lang before, ano lang, fundamental and technical. Hindi ko alam na may Mm. sentiment, hindi ko alam na intermarket na nai-connect talaga siya. And then nung nagsimula na ako ng advance, wala na ako ibang gumawa kundi, oo nga 'no, bakit hindi ko naisip yan all this time? Oo nga, yung mga GDP na yan, yung mga ano na tas 'di, yun na siya habang tumatagal na, siyempre mas nagiging challenging siya lalo kaya fundamentals mahaba siya, mga more than ano, eh, mga Mm. more than 1 hour siya. And so tapos nung tina-try ko na siyang dahil 'di ba, sir, lagi siyang may assignment, yun ang beneficial yun, ako na very effective sa'kin yung tinatanong tuwing may Mm. Monday tayo kasi 'di ba talagang napipilitan kang makinig, eh, nag-a-advance ako, sir, lalo yung mga session 5 pataas dun ko talagang na-appreciate na, oo nga 'no, kasi at the end of the day, oo nga, kasi yung gold nandito sa bansa 'to, eh, di siyempre yung Canada sa oil, oo nga naman, puro ako oo nga, oo nga gano'n. So, Mm. ang maganda, sir, paano siya naka-shape sa trading ko, kasi pala talaga naintindihan mo siya kung paano ano ka, eh, may confident ka sa sarili mo na naintindihan mo kung paano siya nag-work. Although siyempre ako ang problema ko ang wino-workout ko na ngayon, sir, ay yung, money management and risk management. Pero
paano siya gumalaw na-e-explain ko na siya. Hindi nga lang kasing galing yung mga present kahapon, siyempre mga elite Mm. yun, eh. Pero yung kumbaga getting there, naintindihan ko na siya step by step, nai-explain ko 'pag sa magulang ko nakakatulong ako, "Oh, magpa-gas, oh, yung sa tariff," mga gano'n, na-explain ko sa kanila. Eh, di dun pa lang napakalaking help na nun. I mean napakalaking improvement na nun bilang trader. Tapos sabi ko naman sa'yo sir 'di ba nung nag-CFX ako, nung unang-una ko 'di ba yung sa una ko broker 'di ba nabawi ko agad yun? Mm. Session ano pa yun, ay wala pa ako sa advance ata nun yung ano pa Wala lang, pa. ang bangko pa lang nun yung CSV, yun pa Mm. lang. At nung pinaaral mo na sa'kin yung advance ngayon hindi ko yung maalala sir, legit yun. Mm. Ang naalala ko na lang lahat yung which is more beneficial nga for me kasi mas naintindihan ko, "Ay hindi GP1 'to, hindi GP7 'to." So yun, masasabi ko sir na yung advance course natin, if you're a trader na talagang, ah, eager na maintindihan kung paano gumagalaw yung market at kung gusto mo talaga na kaya mong mabasa how the market goes, then definitely advance course yun. Maintindihan mo siya from very beginning. Kasi kapag hindi mo talaga pala siya naintindihan, ano parang masasabi ko nga na siguro yung mga trade ko noon, iba lang. Yun, masasabi ko. Pero yun yung mga personal assessment ko sa sarili Mm. ko sir. Wala naman akong anything na masamang gustong sabihin, pero sa akin yun, sa personal experience ko yun. Mm. Pero yun talaga kasi yung ano nun, eh, purpose. Sa advance kasi hindi mo 'pag ginol mo kasi na mag-ano agad, ma-take advantage mo yung mga codes and make profit. Maybe 'pag nag-profit ka bonus na lang, pero yung pinaka-important thing dun is yung matutunan mo talaga yung process, yung the Hmm. fundamentals, paano mo iko-combine and pinaka-bottom line is dapat maintindihan mo bakit magre-rate cuts ang central bank, bakit Oo. magho-hold sila at bakit sila mag-hike, yun. So yun yung pinaka sobrang importante nun. And yun, applicable naman siya doon sa advance natin. And yun ang pinaka sobrang para sa akin yun yung pinaka-importante talaga. Unlike kung matututunan mo lang paano nagmo-move yung moving average, paano made-determine Ah, yung overbought, oversold, which is more focused on technical and indicators, no? technical. Pero outside of that chart, outside sa chart na yun, paano mo ma-explain bakit sila bumababa, bakit tumataas? So, basically, nandun siya sa advance natin. Okay, thank you for that answer. So the next question is, what was the most valuable lesson or strategy you learned from course and how have you applied it to your trading? Sir, sa'kin yung talaga pinaka-valuable ano na nakuha ko sa advance course, yung foundation. All this time, hindi siya talaga nagma-matter kung gaano kang katagal na trader. Though, nagma-matter experience, siyempre Mm. na-expose ka sa chart. Pero more than the chart, more than the technical, if you don't have the foundation, then definitely hindi mo rin siya talaga makukuha kasi nga hindi mo siya naintindihan. But if you learn the foundation itself, kahit na minsan nga ay talo ka, kaya mong i-explain kung bakit ka oo, hindi naman kasi everyday ang trade puro panalo, eh, may araw nga naman talagang trade. May trade na maganda ang position mo, may trade naman na wala talaga and that's okay. So, kapag naintindihan mo kasi yung foundation at yung reality din which is nandun siya sa advanced course, eh, talagang maaano mo siya, hindi ka yung parang sobrang lugmok before kasi 'pag natatalo ako sobrang lugmok kasi siyempre nakikita ko ang lalaki ng panalo nila and yet ako tagal-tagal ko na bakit wala pang gano'n. Pero more than the profit ano, unahin talaga yung learning. 'Pag kasi yun naman din, eh, unang investment mo din naman at the end of the day sa sarili mo yung matuto ka, i-improve mo Correct. yung sarili mo. Then if you're a trader, di talagang aralin mo siya and ako masasabi ko nasa advanced course talaga siya kasi sabi mo nga sir ang dami pala nun. Akala ko yung mga session niya maikli lang, ang hahaba pala, isang oras, 2 oras, pero
mai-explain mo kasi dati nagno-notes ako hindi ako nakaubos ng notebook, eh, ngayon parang nakaubos na ako hindi pa rin tapos yung session, eh. Ibig sabihin yung learnings nandun siya. Mm, Ta's kung paano ko siya na-apply sir, yun nga, naintindihan ko na all this time yung mga siguro sa sentiment side ano, na all this time or pala yung pagte-trade ko, kasama pala ako dun talaga sa mga legit na retail traders kaya nadadali kami, kasama ako sa nadadali. mm, Pero nakakatawa, pero yun nga lesson siya sa akin. Tapos, kasi nakapag-connect mo yung 4 pillars po, mm, 'pag nagamit mo talaga yung 4 pillars, then definitely 'di ba sabi ang tigta 25% nga yun, eh, at least yung probability mo na manalo, maka 75 ka, maka 100 ka, okey yun kaysa sa 25% lang na technical. Kasi kung sanay pa ng fundamental or intermarket then ano pang laban mo mas malaki yung loss mo. Eh, 'pag meron ka ng foundation na 4 pillars nitong 4 na yun, maganda talaga yung analyzation mo, nabi-build yung foundation mo and at mm, the same time nabi-build yung confidence mo as a trader. correct. Okay, thank you for that answer. Another question here. Can you share this? Can you share a specific trade or market insight where the four pillars, sentiment, fundamentals, intermarket, and technical analysis help you make a better decision? Siguro pinaka-ano ko diyan, pinaka-naastigan ako diyan, yung April, yung sa tariff, nag-ano ako dun, eh, nagpipihit ako dun, eh. Sobrang saya nun kasi yun yung una kong Asian key GP codes natin. Pero usually sir ako more on GP1 talaga ako tapos TP Cipher na, kasi yung lagi kasi ako kinakamusta ng tatay ko. Eh, yung tatay ko yung mga kasama niyang seaman trader din. All this time lahat yun talo sila pero ako nanalo. Sabi niya, kinamusta ako ng tatay ko, "Anak, kamusta yung trade mo? Talo lahat ng kasamaan ko dito." Sabi ko, "Ha?" Loko, eh. Kasi yun yung matagal na kako namin pinag-uusapan sa tariff. Every Monday kako nun lagi pinag-uusapan, eh, di siyempre na-ready na kami kung paano gagawin. Siguro Mm. sir, isa na pinaka tumatak talaga sa April yun di ko makakalimutan yan. April yung nagbaba nung tariff si Trump. Yung biglang gumanon talaga. Oo, lahat sila talo, pero kapag meron ka talaga nung 4 na pillars at naintindihan mo siya paano i-apply, Mm. eh, gano'n talaga, eh, gano'n talaga sa trade may nananalo, may natatalo, eh, nakaposisyon ka ng tama, eh, di nanalo ka. Yun Okay. yung, All right. Thank lesson you for learned ko. that. Okay. How has your risk management and trade execution evolved since finishing the course? Nung una ko ngang ano, eh, very ano nga ako, eh, very natutuwa nga ako kay CFX, eh, kasi parang wala pa ako sa advance nun, nabawi ko na yung kapital ko nun. Ang problema lang hindi ko siya kasi 'di ba yung mga maling kaparaanan ko alam nun, ayun. So at least nabawi ko siya. Sir 'no, sa risk management ang pinaka nag-matter na lang yan talaga ang kalaban mo na lang diyan sarili mo. Ako guilty ako diyan kasi provided naman na lahat dun sa journal din, eh, kung Mm. paano ilang percent yung puwede mong i-risk and all. Nasa sa'yo na lang yan talaga sa trading plan mo. Pero, kung talagang susunod susunod ano, kasi ako minsan makulit talaga. Siguro yun yung ano ko, yun yung wino-workout ko talaga na may kakulitan ako sa risk management lalo kasi nakakantsawan ako, "Sige lakihan mo, okey lang yan." Ayan. Pero mali yun sir, Mm. hindi talaga yun. So natutunan ko yun ng medyo the hard way. Kasi nung bumalik naman ako sa trading plan natin, ayun naging profitable naman din talaga ako ulit. 'Pag lang talagang naliligaw ako, 'pag talagang nanalo yung ano ko, yung kakulitan ko, tatalo ako. Pero ang ginawa ko nga ngayon sir, nagsulat yung screen ko, nilagyan ko na yan ng mga sulat-sulat para bago ako mag-trade nakikita ko. Very helpful sa'kin sir yung ano, eh, yung mga nakikinig ng podcast lalo lalo sa psychological na, Mm. 'wag mag-overtrade, 'wag magre-revenge trading. Kaya nga sir minsan yung huli nating session yung 'pag nagre-remind ka na, wow, yung paalala na kasi everyday may trade, 'pag pangit yung setup 'wag mong pilitin kasi hindi ka naman ano, eh, hindi ka naman mga institutional bank na kaya mong pagalawin yan, eh. Oo nga naman. So
Tulad nun sir, dun ko na-realize na, kailangan ko ng may napapakinggan everyday kasi very helpful siya sa'kin. Nung pinapanood ko yung session 8 ano talaga siya, dire-diretso talaga yung panalo ko mula Monday to Thursday Tuesday to Thursday yun sir panalo ko. Okay, As in, that's good. tas yun nga yung talagang male-leverage mo na yung risk reward 'di ba? Yun nagagawa ko yun kasi yun po yung isa na pina-improve sa'kin. Mm. So yun sir, it's, maganda ang ano talaga, ang risk management natin, money management. Ang pinakaproblema na lang kung paano mo siya i-apply. Discipline naman. Ikaw talaga. Yun talaga. Okay, thank you for that. Nasaan na tayo? Risk management, number 6. So, what features, topic, or enhancement would you like to see in future CFX program to further improve your trading journey? Meron ka pa bang gustong makita or what? For example, you want to go on masterclass, ano ba yung mga particular topics na gusto mo pang makita? Siguro kasi sir 'di ba yung mga kasama ko kasi nasa masterclass na, yung Mm. kagabing pinakita nila na economic heat map sabi ko, astig ganun pala. Ano at saka yung 'di ba parang kayo pa nagbanggit na sa market out na kapag nasa elite ka na, nasa masterclass ka na, yung mga intermarket automatic rin siya. Kumbaga ang tinuro niyo po sa advance, alamin kung paano kunin, Yes. alamin kung paano intindihin. Pero doon sa 'pag nasa advance ka, sabi ko nga, mga hinahanap ko noon, nandun pala sa ano, ako sa advance. So siyempre meron kaya nung part na makikita mo kung anong next na decision. Ta's yun nakita ko yung mga screenshot niyo kagabi, meron nandun pala sa masterclass. Eh, sige ta's yung mga yun mga non-commercial kung yung mga malaking player kasama na pala yun. Sabi Mm. ko, kaya pala sila malulupit kasi mas kung ano yung ano pa mas in pa na mga matututunan. Kumbaga talagang, start mo 'tong advanced course tapos next level mo yung masterclass. Wala Yes. na akong matanong sir kasi yung mga tanong ko before na 'pag nag-uusap-usap kayo ta's nagse-send si Sir Johnny ng mga reflection nila tuwing Wednesday, ay galing naman na-discuss na nila kung saan pumupunta yung mga institutional ano, 'di ba po nagre-reflect, nagse-send po sila ng reflection Mm. every Wednesday, 'di ba? Every Wednesday. Wednesday, Pagkatapos ng Tuesday. meeting Tuesday, nagse-send sila ng reflection nila. Mm. Oo nga 'no, gano'n pala. Yung mga ano sir, sir yung ano, yung 'di ba yung huli yung ewan ko parang nakita ko chat niyo, ang topic niyo na paano pumosisyon yung mga big players, yun na yung pinag-uusapan niyo sa elite. Mm. Parang ano na, sobrang lupit nila sa GP7, eh. Ang lupit Mm. naman ito sa Actually, ang focus GP7. talaga ng masterclass ay mas major currency na eh. Oo nga po. Yan yung Kaya mas mabilis pinaka-target. na galawan nila dun sir. Hmm. Naging maganda naman yung outcome. And Oo last nga po. yesterday, yun yung pinaka first ano nila, live activity. Oo nga, And ang galing nga ang sir. kagandahan pa doon, yung pinadiscuss ko sa kanila, lahat yun weakness nila. Pero nag-excel pa rin sila, 'di ba? Hindi pa talaga yun yung pinaka-strength nila. Ipag-audio mo sa'kin, lilipat lang ako. Last question is number Okey po. 7. What advice would you give to aspiring traders who are considering enrolling in the CFX Advanced course? Maganda yan sir. Kung ikaw yung trader na gusto mo talagang maging successful at profitable sa dulo, unahin mo yung foundation. Kasi kapag pinipilit mo yung profit, medyo sabi nga, may kasabihan din naman kasi, wag mong habulin ng pera, hayaan mo ikaw ang habulin ng pera kasi kapag nag-invest ka sa sarili mo at naaral mo talaga siya, susunod at susunod dyan. Kumbaga, reward mo yung pagiging profitable. At mahahanap mo yun sa CFX. Yung mga tanong na hinahanap mo na yun, kung paano magko-connect ang mga bagay-bagay, nasa CFX yun. So, yun. Huwag ka nang mahiyang mag-enroll. Tandaan na kung gusto mong matuto,
talagang may presyo yun. Gano'n naman, parang 'pag nag-aaral ka naman talaga nag-e-enroll ka talaga, Kapag libre lang, may mga libre, ayun, may mga libre din naman. Pero kung gusto mo ng quality, ta's hindi ka na mahihirapan sa structure, then definitely kailangan mo talagang mag-enroll at kung naghahanap ka, kung saan yun, kay Sir Carl yun. Ako na po ang nagga-guarantee. Ayan sir, thank you po. Okay. So far, yun lang naman yung mga question ko. And kita ko naman yung progress mo. And good to know, no? And keep learning. Yan naman yun. Application na lang at kung ano yung mga natutunan mo throughout your SwiftX program, ay apply lang. Huwag lang lilihis ng landas. Yan na yun eh. Tama, tama po. Alright, so awarding na lang tayo ng iyong certificate. Meron ka naman na-receive na certificate na, no? Ay, hindi ko pa po na-check sa teka sir, iche-check. Maliwanag sir 'no? Okay, and 3, 2, 1. Okay, alright. Okay na siya. Sige po sir. Thank you so much. I-send ko na lang dito yung certificate mo. Po. I-print ko yan sir, para naman talagang gaganahan ako. Oh, maganda yan.